Na po tayo. Ito po yung t-shirt na aking souvenir nung unang maisog. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, luho po ng mga Marcos. Sabay-sabay po, no, naglabasan po. Nilabas po nila yung bagong magarbong bahay pangulo. Kasabay po yan, lumabas po yung SWS survey na nagsasabi na mas maraming Pilipino ang mahihirap ngayon kaysa sa mga nagdaang panahon. Kasabay din po yan yung sa Sandigan Bayan na absuelto na po, no? Wala na pong binasura ng Sandigan Bayan yung ill-gotten wealth case ng mga Marcos na tumagal ng 38 years. Grabe, no? At kasabay rin po niyan, yun pong pagbitay, no? Balita na pagbitay. Talagang ang isa lang po masasabi natin, isa pang luho, yung gumagamit po ng eroplano, nakita ko yung picture, no? Ang tunay palang gumagamit ng mga eroplanong mamahalin ng ating pamahalaan ay ito pong mga staff ni Lagdameo, Davao, Manila, no? Ayon dito sa nakita natin picture. Grabe po talaga. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, kitang-kita po natin na naghihirap, no? Ang Pilipinas sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng napapahamak po yung ating mga nagbibigay yaman sa Pilipinas, mga OFW, sa kabila ng kawalang aksyon ng gobyerno ay ipinapakita po yung luho, no, ng pamilyang Marcos in contrast sa dating napakasimpleng pangulo ng Pilipinas na si President Duterte. Pag-uusapan din po natin, ito po si Chis Escudero ay nagsabi po na mahirap daw pong implement yung mandatory ROTC dahil sa budget. Magkano kaya ang budget? Nakita po natin, bumubuhos po ang budget. Pag si Martin po namimigay ng ayuda, 1 billion a day, no? 1.4 billion ang budget sa magkano kaya to? Baka trillion to kaya hindi po pwedeng ma-budgetan. Aalamin po natin 'yan. Bakit po nasabi yan ni Chis Escudero? Ayan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel. At saka yung ano pa pala, yung si Maslog, no? Talagang ito po si Maslog ay ginagamit para manira sa mga Duterte. Pinalagan po ni Alice Go. Yung sinasabi ni Maslog na may imbitasyon daw si Alice Go sa Davao City para makapagkita sa Pangulo. May mga niliwanagan po tayo dun, tungkol dun sa kaisa-isang picture na yun na po yung kasangkot si Duterte dito sa Pogo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapadnigan, pro Duterte. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, unahin na natin kung ano na yung unang lumabas dito para wala tayong makalimutan sa mga tinantosan ko. Okay, sabi po ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, ito pong si Mary Ann Maslog, ito na po yung bagong ginagamit laban sa mga Duterte, no? Sabi nga, galit na galit si Bato na ito po yung pumapasok ng hindi naman po kamag-anak, hindi naman pari, dito po kay Alice Go para kumbinsihin na idiin ng mga Duterte kasama si Bato at si Bongo na sila ang pinaka-mastermind ng Pogo. Grabe, no? Isang patay na nabuhay na maguli. Kaya ang tawag nga ni Dinggoy sa kanya ay isang lokaret at gaga. Hindi po Lady Gaga, lokaret at gaga. At ang nakapagtataka po, bakit po
ganito na lang yung maaaring gamitin niyo sa mga Duterte? Wala po bang matino-tino, 'no? Alam niyo po, pagdating po sa mga korte, 'no, tablado kaagad 'yan sa mga judge, eh, kasi alam nila 'yan, eh. Wala ngang kredibilidad. Dito po sa gobyernong ito, kahit sino po gagamitin laban sa mga Duterte. Wala pong kredibilidad sa kanila, eh. Wala silang pakialam basta masiraan po ang Duterte. Isa lang po ibig sabihin niya, wala na pong kredibilidad. Ay, habol pala natin, 'no? Meron din po pala, pumalag po si Manny Villar sa mga nagsasabi po na hindi nila iboboto si Camille dahil ang dami na pong Villar na senador. Okay. Kaya grabe 'tong maslog na 'to, 'no? Siyempre nga naman, eh, kung ikaw ay buhay na maguli, eh, malamang ginagamit ka na ngayon. Pero naunahan na sila ni Bato, naunahan na sila, eh, 'no? Wala na po nagtitiwala sa mga testigo na ilalabas nyo kasi yung credibility po ng, alam nyo po, nanonood, sa mga napapanood natin, di ba? Unang binabakbakan ng mga attorney sa mga cross-examination kung anong uri ng pagkatao meron yung ano, yung testigo laban sa iyo. Eh, ito po si Maslog, eh. Nagpanggap na patay para makaligtas sa kanyang kaso, eh. Ano ba ang kredibilidad sa tingin nyo meron yun? Di ba? Ang sarap. Ang sarap magkape. Okay, for the first time po, sumang-ayon tayo kay Raisa Robles. Lagi. In fairness po kay Raisa, hindi po ako bumabaliktad kay Raisa. In fairness po kay Raisa, inaatake natin yan dahil siya tapusin ko muna kay Maslog. Tapusin ko muna. Halo-halo yung utak ko, eh. Pasensya na kayo, ha? So si Maslog po, ito po, yung mga yung ang tanging purpose, hindi po mag-stand sa court yung mga sinasabi niya, eh, kasi wala siyang credibility. 'Di ba? Wala silang pakialam sa korte. Lumalabas po itong mga katulad nito ni Maslog at marami pang iba, hindi para sa korte, kung hindi para sa public opinion. Bahala nang sumalo yung kanilang mga vlogger. Eh, wala ka namang maasahan sa mga vlogger. Natatawa ako, pinanonood ko yung vlogger. Meron daw espiya, meron daw binabayaran, nagpapanggap daw na binabayaran yung mga Duterte doon sa kampo nila, mga vlogger nila. Kawawa naman yung mga vlogger. Kawawa naman yung mga vlogger ni BBM. Napagbintangan pa. Hindi po ako naniniwala na may espiya dyan at binabayaran kasi kami nga walang bayan. Kami nga hindi binabayaran, eh. Hindi nyo na po kinakailangan, bakit po kinakailangan magtanim ng espiya sa inyo? Nakakatawa, no? Sila pa tataniman ng espiya na vlogger. Patawan po yan. Hindi nga namin ininda si Talakera, eh. Pumasok, lumabas. Bumaliktad ba? Eh, sino nga ba yan? Wala pong epekto yan, no? Yung mga kaya nakakatawa ko kasi talaga magbabayad si Duterte ng vlogger para bakit kayo ispa yan? Eh sininyo yung pinagkukunan nyo ng impormasyon. Bakit kinakailangang mangamba ang mga Duterte sa inyo kung sininyo ang kinukunan nyo ng impormasyon? Yun lang. Okay, punta na tayo sa tunay na balita. Ito po si Raisa Robles. In fairness, hindi po ako sumasang-ayon sa kanyang pananaw, no? Ako po bumibilib sa kanya kasi anti-Marcos at anti-Duterte siya noon. Ngayon, anti-Marcos at anti-Duterte pa rin. Consistent. Yan po, doon ako bilib sa mga tao, eh. Yung consistency. Kalaban pa rin natin si Raisa Robles.
Hindi katulad nila Ontiveros, nila Todilima, anti-Marcos, anti-Duterte sila. Nung nanalo na si Marcos, anti-Duterte na lang. Yan yung mga walang kredibilidad. Yan yung walang kakwenta-kwentang kalaban. Kasi, di ba? Ano yung nangyari in between? O napalaya si Dilima. Si Ontiveros, ano nangyari? Bakit nawala yung pagiging anti-Marcos? Eto si Raisa Robles, in fairness, anti-Marcos, anti-Duterte siya noon hanggang ngayon. Kalaban natin siya noon, kalaban pa rin natin siya hanggang ngayon. Kalaban niya Marcos noon, kalaban pa rin siya ng Marcos ngayon. Consistent. Consistent po siya. Okay. Ito po ang sinabi ni Raisa Robles. Dito ko lang po siya sumang-ayon. All I can say, pinapakita po, nag-react po siya dito sa GMA News na hindi po natin papakita, hanapin nyo na lang. Pinapakita po ng GMA News kung gaano kagarbo yung siguro napanood nyo na, palasyo sa loob ng palasyo to, palasyo sa loob ng Malacanang. Napakaganda po. Para pong yung resort na yung mamahalin, ano bang tawag doon? High-end resort. Grabe, ang tirahan nila ng pamilya Marcos sa Malacanang. High-end resort. May swimming pool, kompleto. Pati yung mga anak, meron pang yung mga mamahaling F1 stimulator. Napakaganda po, no? Napakamamahal. Ang sinabi ni Raisa Robles, all I can say is this renovation was done coming from a pandemic when the economy was down and people are hungry. Opulence is the word that comes to mind. Yan po. The Marcoses made personal comfort as priority. Correct. No? Kasi hodang sa pabahay, ay palpak yung kanyang 1 million a year na hindi na po pinag-uusapan ngayon dahil pangarap lang pala. Iba yung meaning nila ng pangarap. Sa atin ang pangarap natin, may chance, gumawa ka lang, magsipag ka lang, makakamit mo yung pangarap mo. Ang meaning po ng pangarap sa mga Marcos, pangarap lang yan. Ibig sabihin, no? Pangarap, hindi matutuloy. Pangarap, ay walang katotohanan. Hindi po ma-attain. O yan, dalawa na yung pangarap. 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Pero ano kaya kung yung pinang-ayuda ni Martin ginawa niyong pabahay? Baka matupad, di ba? Wala akong ideya kung magkano ang pabahay bawat isang unit. Pero kung 500 billion yung pinamimigay na ayuda ni Martin, posible. Posible. Ito po, ang ganda po, panoorin nyo sa GMA News. Bahay Pangulo. Despite na lumabas po na maraming Pilipino nagsasabing mahihirap sila. Parang ano yung sinasabi niya nung mga tao, yung may sugat ka tapos nilalagyan ng kalamansi at asin ng gobyerno, no? Hirap na hirap po ang mga Pilipino. Dapat private nyo na lang. Pinakita niya pa sa mundo na kayo, habang kayong lahat ay nagtitiis sa hirap, wala kaming magawa na iahon kayo sa hirap kundi bigyan kayo paminsan-minsan ng ayuda na hindi naman lahat, no? Para kami sugat na nilalagyan ng kalamansi at inaasinan. Insulto, tama. Nakaka-insulto po. Hindi po kami natutuwa. Samantalang yung dating Pangulo, nakikita namin nakakulambo, kinakantsawan nyo pa. Kinakantsawan nyo pa na natutulog lang tuwing may bagyo. Pero ang laki po ng contrast, no? Isang maluho na walang nagagawa para sa Pilipinas.
kontra po dun sa napakapayak, no? Napaka-simpleng pamumuhay, simpleng pagkain. Grabe nga eh. Birthday ng Pangulo ng Pilipinas, may isang lechon lang. Puta, nagwawala na yung mga dilawan. Di ba? Peke yan. Peke yung Pangulo na yan. Bakit simple? Bakit may lechon? Ako nga may lechon eh. Nag-birthday ako, may lechon eh. Maliit nga lang, deleche nga lang. Pero Pangulo ng Pilipinas yan eh. Naintindihan nyo ba? Galit na galit sila. Bakit daw may lechon? Kala daw nila simple lang yung Pangulo. Puta, gusto talaga nila yung Pangulo ng Pilipinas magmukhang yung taong grasa eh. Pero yung may duran-duran. Yung may duran-duran na concert, may narinig ka ba kay Risa Ontiveros? May narinig ka ba kay Laila de Lima? O ganyan kapeke yung mga yan. May narinig ba kayo? Hindi ko alam kung nagsalita si Franz Castro. Malaman nagsalita yan kasi. Pero tinitiyak ko wala kay Risa Ontiveros tsaka kay de Lima yun. Yung duran-duran. Trillanes. O yan yung sinasabi ngayon. Wala kayong balak bumaba kasi pinaayos nyo na eh. Okay, punta po tayo rito sa mga ibang balita. Speaking, no, alam nyo, nakakagalit po sa mga OFW, yung nangangatwiran pa kayo. May binitay na ngang OFW, wala kayong nagawa, tapos naririnig pa namin yung katwiran. Sino hindi magagalit sa katwiran na to? No? Ito po, pakinggan nyo uli yung katwiran ni Thea. Sabi sa mga DDS na bumabati ko sa presidente, bakit hindi nagawa ng paraan ng pag-execute sa Pilipino na guilty sa kasong murder sa Saudi? Paki-defend nyo nga muna to. Ibig mo sabihin, wala kaming karapatan na batikusin yung presidenteng wala nagawa na bitay? Tapos eto, sasabihin nyo sa amin, Teyatan, na bakit wala kami nasabi? May sinabi ng Pangulo dyan. Si Veloso, ayaw niyang pakialaman kasi nagkukondak siya ng war on drugs. Napaka-ipokrito niya naman ng kaso ni Veloso ay droga, tapos makikiusap siya. Bakit hindi siya pagbibigyan ni Widodo? 'Di ba? Puta, idol siya nun eh. Idol siya ni Widodo. Ba't hindi siya pagbibigyan? Kaya lang sabi niya, 'di ba? Ano tawag niyo sa akin? Nagkukondak siya ng war on drugs tapos ipapakiusap niya yung may kasong droga. Oh. Ito ang malupit, may bago, si nagngangalang Benji Contreras. Sabi ng mga DDS sheets, di daw na isalba ni PBBM yung buhay ng OFW sa Saudi. Tama, sinabi namin yan, hindi na isalba. O, mali ba dyan? Ito po paliwanag niya. FYI, for your information. Ba? Nag-offer ng blood money ang gobyerno. Teka muna, FYI daw. Mali ba tayo? Kasi sabi raw natin di daw na isalba ni PBBM. FYI. Aba, mukhang mali tayo. Baka na isalba. Tignan natin yung paliwanag. Kasi alam natin, binitay eh. Baka sa paliwanag ni Benji Contreras, na isalba. Kasi may FYI siya eh. FYI, nag-offer ng blood money ang gobyerno sa pamilya ng biktima. Katulong ang Saudi government sa pagkumbinsi na tanggapin ito. Pero ayaw ng pamilya ng blood money kaya tinuloy ang sentensya. Nabitay ba o hindi? Nabitay. Alam nyo, yan yung nakakasama ng loob. Bakit hindi na lang kayo manahimik? Manahimik na lang kayo, yung pamilya nga tahimik eh. Kayo dakdak pa kayo ng dakdak. Yung mga pro-Marcos, dumadaldal pa kayo sa kapalpakan ng amo nyo. May gusto na naman kayo. Gusto nyo na naman sisihin, Duterte, sa kapalpakan ng amo nyo? Yan po yung nakakagalit eh. Hindi na nga kayo nakakaresolba ng mga problema.
hahanapan nyo pa ng sisi si Duterte. Badong hanap sa flood control program ni Marcos. Si Duterte pa hinanapan mo. Hindi ko hinanapan kasi walang baha. Alam mo sa Maynila, ginawa ni Duterte, bakit hindi bumabaha? Nagtanggal ng basura. Nililinis yung estero, nililinis yung Ilog Pasig, nililinis yung Manila Bay. May nakita ba kayo sa panahon ni Marcos na nililinis? Kaban ng bayan na nililinis. Hindi basura. Simple lang eh. Kahit si Marcos alam niya eh. Ang dahilan ng baha sa Maynila ay basura. Oh, bakit kami maghanap ng flood control? Wala namang flood. Iba po yung umulan lang, baha na kagad. Iba po yung may bagyo, malakas ang ulan, malakas ang buhos, normalidad yun. Pero yung konting ulan lang, baha na agad. Pinaliwanag na ni Marcos kasi hindi ubra yung paliwanag niya na nauna eh. Ang una niya na paliwanag, nabangga kasi yung flood control program. Nabangga, 5,500. Nabangga yung 5,500 na flood control program. Yan yung nakakabwisit sa inyo. Yung mga palpak nyong paliwanag. Bumabaha na eh. Bet si Duterte hindi nyo hinanapan. Bet hindi na lang si Duterte pa upuin nyo para wala na kaming problema. Lahat naman nakikita nyo, maski maganda naman yung Malacanang. Maganda na nga Malacanang, binabanatan mo pa rin ba doon? Hindi ba deserve ng Pangulo yung magandang tahanan? Deserve ng Pangulo yan. Pero deserve din namin yung Pangulo na lumulutas ng problema. Panay kayo deserve ng Pangulo yan. Tama naman yun. Deserve ng Pangulo yan. Ang hindi namin deserve, yung Pangulo nyo na hindi kayang lumutas ng problema. Paliwanag kayo ng paliwanag, mga lintik kayo. Diyan kami nabubwisit eh. Namatayan na ng OFW, sasabihin nyo pa, FYI, nag-offer ng blood money. Nabuhay ba? Nailigtas ba? O di natalo. Talo sa kaso, bitay. Di na lang kayo manahimik. May mga bagay na dapat kayo magsalita, tahimik kayo. Yung hindi kayo dapat magsalita, dapat nakikiramay kayo, dakdak kayo ng dakdak. Katwiran kayo ng katwiran. Hanap kayo ng hanap sa kabila. Punta tayo dito kay Villar. May patutsada po si Manny Villar, no? Sa bumabatikos po kay Camille. Ito po, if you argue that people should not vote for someone simply because of their last name. Yan. Kasi marami na nananawagan na wag na iboto si Camille. Sobra ng mga Villar. If you agree that people should never not vote for someone simply because of their last name, then does it make sense that you should also not reject someone simply because of the surname? These people talk about voting intelligently, but as a wise voter, shouldn't you study the candidate's record first and her platform before making informed decision? Ganda, no? Ang ganda ng binitawan mo. Senate President Manny Villar. Thank you very much muna kay Gregory sa 10,000 won. Very unique ang Pangulo ngayon, boss. Palpak na sa projects, pati sa paliwanag, palpak din. Pang Guinness Book of World Record. Kaya wala siyang wala siyang nahihitan simpatya eh. Dahil yung mga taga-salo niya, mas palpak pa sa ginawa niya. Pero may kapalpakan na nga, ibabato na naman sa Duterte. Yung una, nga, no? Mapapaganon nyo pa yung tao. Pero sa katagalan, mananawa yan sa kapapaliwanag nyo na Duterte may kasalanan ng lahat. Duterte pala eh. Ibigay nyo na sa Duterte para malutas. O balik tayo kay Villar. Alam nyo, Manny Villar, no? Alam ko naman na nasasaktan ka. Pag binabanatan si Camille na Villar lang. Di ba? Okay.
kaya iboboto dahil bilyar lang. Masakit yun. Pero hindi naman siya binabanatan dahil sa bilyar siya eh. May binanatan ba kami sa mga Duterte? Kompleto Duterte. May naging Pangulo, may Vice President ngayon, tatakbong Mayor, tatakbong Vice Mayor, tatakbong Congressman. Kompleto. Meron pang mga konsehal. May umaangal po ba? Bakit takbo ng takbo ang mga Duterte? Gustong-gusto namin tumakbo ang mga Duterte. Si Mark Villar ba inangalan namin kahit ang nanay niya ay senador nung siya ay tumakbo? Hindi. O bakit kaya may mga umaangal? Manny Villar. Kaya inaangalan si Camille Villar, mali kayo ng kinampihan ngayon. Di ba? Villar kayo eh. Kung kayo po, kaya kayo inaatake bilang Villar si Camille at malamang hindi manalo, hindi dahil Villar siya. Kung hindi, kumampi kayo sa Pangulo, no? Nasa kasagsagan ng maraming naghihirap, ipapakita sa mundo na ito yung tirahan namin. Napakarangya namin. Yan po sa kabila ng may binitay na OFW. No? Yan po sa kabila na naglabas ang SWS na dumami ang mahihirap ngayon. Yan po sa kabila ng mataas ang presyo ng bilihin. Yan po sa kabila ng sari-saring pag-ayuda, sari-saring nawawalang pondo. Yan po sa kabila ng inaatake ang mga Duterte. Inaatake ang mga Duterte na dating yung kakampi. Bigla kayong nag-Marcos. Kaya nagagalit sa Villar. Galit kami sa mga nung panahon na nakaupo ang Tatay Digong namin, no? Kasama namin. Pero nung nawala na sa pwesto, itinakwil na ninyong lahat. Sa kabila ng pagbalik ng mga kriminalidad, dulot ng droga, dulot ng sari-saring hindi maipaliwanag na krimen. No? Walang balak lutasin kasi busy ang Kongreso sa paninira sa mga Duterte. Busy sila na si BP Sara ay wag maging presidente. Hindi po kami galit sa Villar dahil siya ay Villar. Hindi kami galit kay Camille dahil siya ay Villar. Bakit namin binoto si Mark? Kayo po, nagagalit ang tao sa inyo dahil hindi kayo makaramdam. No? Pinili ninyo. Ang akala ninyo, spent force na yung mga Duterte. Ang akala ninyo, ang mga Duterte ay naghihingalong puwersa na ng politika sa Pilipinas. Ang akala ninyo, tinakasan na ang Duterte, sila tol lang po, tsaka kayo. Ang tumakas sa mga Duterte. Wala tayong magagawa dyan. Huwag nyo pong sabihin na hindi iboboto si Camille dahil siya ay Villar. Hindi siya iboboto dahil kumampi siya sa galit ng tao. Galit ang mga tao sa nangyayari sa Pilipinas. Kumampi kayo sa dahilan ng pagkagalit ng tao. Hindi kayo mananalo. Hindi mananalo si Camille Villar. Hindi dahil siya ay Villar. Hindi mananalo si Camille Villar dahil kaalyado kayo ng mga Duterte. Pero sa panahon ng kagipitan, sa panahon na ginigipit si BP Sara, sa panahon na gustong kasuhan lahat ng mga kaalyado, mga kaibigan ng mga Duterte, kasama na ng buong pamilyang Duterte, iniwan ninyo at kumampi kayo dun sa tao na dahilan ng paghihirap o dahilan ng bakit inuusig ang mga Duterte ngayon. O, yan po hindi lang para sa iyo yan, Senator Manny Villar. Yan po ay para sa 12. Hindi lang po sinisingle out si Camille na hindi namin iboboto dahil siya ay isang Villar.
Yung 12 po na yan, marami po dyan ay malapit kay Pangulong Duterte nung siya ay nasa kapangyarihan. Yung 12 po na yan ay nire-reject ng taong bayan dahil kumampi sila sa nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino ngayon. Yung 12 na yan, na marami dyan ay kaalyado dati ni Pangulong Duterte, itinatakwil sila ng taong bayan dahil sa panahon ng kagipitan, hindi sila maaasahan. Wag mong sabihin na hindi iboboto si Villar dahil siya hindi iboboto si Camille dahil siya ay Villar. Hindi po. Lahat po ng Villar dahil alam namin kaalyado kayo. Binoto namin. Ikinampanya namin. Hindi kami walang Villar na nagbayad kay Badong. Katulad ng ikakampanya ko ngayon si Marcoleta. Hindi ako babayaran ni Hopia. Ako pa magpapakain sa kanya ng Hopia. Pero number 1 namin yan dahil hindi sila nang iwan nung panahon na kailangan sila ng leader namin. Kita nyo si Marcoleta? The price he has to pay. Tinanggalan ng lahat ng membership. Pinagtulungan. Kinain ng Hopia. Kayo, wala namang ginagawa sa inyo. Iniwan nyo mga Duterte. Hindi. Di ba? Wala nang ginagawa sa inyo mga Duterte. Iniwan ninyo. Mahirap po yan. Kaya kahit sino magsabi sa amin, hindi ko kasi nagustuhan yung ginawa ni Bato eh. Si Bato kasi nung hindi. Si Bongo, ayoko rin kay Bongo. Kahit anong sabihin ninyo, wala na nga natira eh. Umalis na nga sa lahat. Umalis na nga. Actually, hindi ko po naintindihan yung Hope Antipas. Hindi ko, hindi, wala ko naintindihan dun. Tumawa na lang ako. Kasi natataranta ko eh. Yan po yun. Hindi po yung pagiging bilyar niya ang problema. Yung tumalikod kayo sa Duterte nung panahon na kailangan kayo. Tapos kukumbinsihin niyo yung mga Duterte supporters. Yung mga nanatili, putya, ilan na lang nga nanatili. Ilan na lang nga. Lahat halos tumalikod na sa mga Duterte. Yung mga taong nag-stay, yung mga taong may kaso katulad ni Duterte, si Bato. Sa tingin niyo ba yung kaso ni Bato, kanya lang yun? Yung mga tao na to na tapat sa mga Duterte, lahat tinalikuran na siya. Sa tingin nyo, tatalikuran namin ngayon. Hindi namin tatalikuran si Bato at si Bongo. Kahit na anong sabihin yung paliwanag nyo sa amin. Diyan kayo masisira. Yung kandidatong kinakandidato nyo, baka ikasira pa nila yan. Habang maaga pa, baguhin yung estilo nyo. Wala akong tinutukoy kahit sino. Pero never naming iiwan ng mga Duterte. Lalo na yung mga hindi umiwan sa mga Duterte. Anak ng tinapay, umalis na nga lahat eh. Iiwan pa namin yung mga natira. Kaya hindi namin ibiboto si Willie Rebillam eh. Dahil una, sinabi niya sa interview na hindi siya kalaban ng palasyo. Nakikiusap nga siya sa First Lady, gamitin niyo po yung aking TV show para po sa ano. So, ang purpose niya ng pagtakbo para ma-realize ng palasyo na pwede siyang gamitin. MVP boys yan eh. Tao ni Pangilinan yan eh. Paliwanag nyo nga sa akin yung tipas. Hindi ko talaga... Ano ba yung tipasopia? Yan lang po ang ating... Opo, ganun yun. Eto. Nakalimutan ko yung si kay Chis Escudero. Dagdag ko lang po. Chis Escudero find mandatory ROTC tough to implement. Here's why. Okay. Mahirap daw po i-implement yung ROTC ayon kay Escudero, no?
Basahin po natin yung kanyang paliwanag. Right now, it will be tough. That's as far as I can say. It will be tough, especially given the other expenditures that the government needs to allocate funds for the incoming year, given even the elections. Okay, so ang katwiran po ni Chis Escudero, bakit hindi po? Kaya nagtatanong ako, baka may nakalimutan tayo. Bakit hindi po ma-implement yung ROTC? Thank you very much muna kay Efren Ramos na nagbigay po ng $5. Ikaw lang, Boss Baz, ang sa Kalam, watching from Bahrain, Duterte forever. Ang katwiran po nito ni Chis Escudero kasi kakulangan ng budget, no? Okay. Siguro trillion kasi si Martin Romualdez, meron siyang 500 billion pinamumudmud na ayuda eh. Ngayon 600 billion na. Hindi po isang taon lang 'yon. Ngayon 2024, sa darating na 2025, 600 billion na ipamumudmud ni Martin. Mag-eeye na naman siya, no? Mas malaki pa po ba yung ROTC budget sa 600 billion? Kasi nabigyan niyo ng pondo eh. Bakit nabigyan si Martin ng pondo na 600 billion sa ayuda? Kasi sila may control ng budget. Ikaw naman, Chis, oh. Bakit hindi mo pa aminin? Dapat ganito yung sagot mo. Kung ikaw ay totoo lang, yung totoo ka sa sarili, ay depende yan kay Martin kung gusto niyang budgetan yan. 600 billion ang budget para sa ayuda. Iba pa yung mga unprogrammed project. Iba pa yun. Ayuda lang yun. Tanong ko, may say ka ba? May say ka ba talaga, Chis? Kahit saan? Wala ka naman say sa pagbabudget. Panay ka lang tokis. Ano sabi ni BP Sara? Ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Elizalde ko. Anong say mo ron? Dapat ganito mga sagot. May implement po ba yung ROTC? Depende kay Martin tsaka kay Keko kung babudgetan nila. Ganun dapat ang tapat na tao. Huwag yung umaasta ka, Senate President ako. Hindi siguro may papatupad yan kasi kulang ng budget. Bakit magkano ba budget? Trillion? Para ipatupad yan? Hindi po. Alam nyo kung magkano lang? 8 billion lang. Isang taon. 8 billion lang isang taon, hindi nyo mabudgetan. Ayaw ni Martin eh. Yun ang sabihin mo. Ayaw ni Martin tsaka ni Ko yung 8 billion. Dahil tropa nila si Franz Castro at takdog nila eh. Bakit mo naman pagbibigyan? Ayaw nila Franz Castro ng ROTC. Maging tapat ka sa tungkulin mo. Waiter ka eh. Wait ka lang. Hindi yung waiter na literal. Wait ka lang kung magkano pondo nila. Wala ka naman say talaga. Titulo mo lang yan, Senate President. May bumibilib ba sa'yo? Kala niya siya pinakamataas, no? Waiter ka lang. Kaya wait ka lang dyan. Kung magkano lang budget. Yan po ang katotohanan. 8 billion lang para i-implement ang ROTC a year. Huwag nyo sabihin din nyo kayang kumuha ng budget. 1.4 billion a day nga eh. Yung flood control, 1.4 billion a day. 1.4 billion a day. Ito 8 billion a year, hindi nyo mabudgetan. Siyempre, wala ka naman save sa pagbabudget. Mataas daw siya sa survey. Bigla na pong lumagapak ngayon. Nung nakilala na siya. Siyempre, bago eh, di ba? Uy, bagong Senate President. Ang taas bigla oh. Mas mataas pa kay Sara Duterte oh. Nung naging waiter lang, ay waiter ka lang pala eh. Baba na. The more you talk, lalo ka lang nakikilala. Hindi natin mababudgetan. Ano sa budget kasi yan. Wala ka kasing say sa pagbabudget. Pag ayaw ni Romualdez budgetan, wala kang say. Yun lang yun. Di ba?
Ang onti kumpara sa 600 billion na ayudang pinamimigay ni Martin. Napakaliit nun. 8 billion, kayang-kaya yun. Pero dahil wala kang say, wala kang say. Dapat yun na lang sinasabi mo. Bakit po walang hindi ma-implement yung ROTC? Wala ka second say. Puta, paniniwalaan pa namin yun. Di ba? Mas naniniwala kami kay BP Sara. Ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin at saka si Ko. Kung gusto nyong manatili yung ganyang sitwasyon, si Martin at Ko, iboto nyo yung 12 ng administrasyon. Alam nila yan. Sinabi na ni BP Sara yan. Pero kanino sila tumakbo? Diyan pa rin sa administrasyon. Ibig sabihin, para diyan sila. Naniniwala sila na ganyan ang kalakaran, si Martin at si Ko ang may budget control. Para diyan sila. Bakit mo sila iboboto? 'Di ba? Thank you very much kay Nerissa. Stone Steel. Palagay ko si Nerissa ang tunay na apelyido niya, Batong Bakal. 250 pesos na pangkape. Maraming salamat po. Yan. Dahil pinapanood ka pala ni Congressman Marcoleta, magpapakape ako. Congrats sa iyo ba? meron nagano sa akin yung sinubscribe na kita dahil kay Congressman Marcoleta. Okay yun, no? Na-promote ako ng gusto kay Congressman Marcoleta. Paubos na kasi